Magandang araw po sa mga nakikinig at sa inyo rin, Sir Misteryo. Ako po si Leo, 31 years old, taga Davao. Isa po akong delivery rider ngayon. Pero simula bata pa lang ako, mahilig na akong makinig sa mga kwentong kababalaghan. Kaya ngayong may pagkakataon ako, gusto ko namang ibahagi ang karanasan namin ng barkada ko. High school pa lang kami noon, mga edad 15 o 16. Barkada ko sina Mark, Jason at Robin. Mahilig kaming gumala sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng iba. Tipong adventure kuno. Kapag weekend, halos wala kaming inaatupag kundi magbisikleta at maghanap ng bagong spot para tambayan. Isang Sabado ng hapon, naisip namin umakyat sa isang maliit na bundok sa baryo namin. Sabi ng matatanda, may mga laman lupa daw doon, kaya pinagbabawalan ng mga bata na umakyat. Siyempre, dahil pasaway kaming apat, mas lalo kaming na-curious. Nagbaon lang kami ng tinapay, soft drinks at flashlight. Ang plano namin, mag-camping kahit hanggang madaling araw lang. Naisip namin na astig yun. Kaming apat lang, sa bundok at kwentuhan. Pagdating sa tuktok, ang ganda ng tanawin. Kita ang buong baryo at malamig ang simoy ng hangin. Nagtayo kami ng maliit na bonfire gamit ang mga tuyong sanga. Doon kami nagkwentuhan at nagtawanan hanggang sa naisipan naming magbatuhan ng mga nakakatakot na kwento. Mga 9:00 ng gabi, biglang lumamig ang paligid. Akala namin dahil nasa bundok kami, natural lang iyon. Pero napansin namin na parang may mga mata na kumikislap sa paligid ng gubat. Parang mata ng hayop pero nakapirmi lang at nakatingin sa amin. Sabi ni Jason, baka mga aso o pusang ligaw lang, kaya binato niya ang isa sa mga mata. Biglang nawala yun, pero maya-maya, mas dumami pa. Halos palibutan kami. Kinabahan na kami, pero para hindi magpanik, nagkunwari kaming kalmado. Hanggang sa bigla na lang, may humaginit na malakas na ihip ng hangin. Parang may dumaan sa gitna namin na hindi nakikita. Napatayo kaming lahat, biglang nagsisigawan sina Mark at Ruben. May naramdaman daw silang malamig na kamay na umahawak sa balikat nila. Paglingon nila, wala namang tao. Doon na kami nagpasyang bumaba ng bundok. Pinatay na namin ang apoy at nang madaling maglikpit. Pero sa mismong pagbaba namin, nakarinig kami ng napakaraming yabag. Parang may sumusunod sa amin pero wala kami nakikitang kahit sino. Pinilit naming maglakad ng mabilis pero habang bumababa, napansin ko na parang paikot-ikot lang kami sa parehong daanan. Ilang beses na naming nakikita ang parehong puno ng balete na may marka ng palakol. Doon ko naalala ang sabi ng lolo ko. Kapag daliligaw ka sa bundok, baka nilalaro ka ng mga engkanto. Kaya ginawa namin, nagdasal kami ng ama namin at nag-iwan ng 3 barya sa lupa. Sabi ng matatanda, pangalis daw yon kapag naliligaw ka. Pagkatapos noon, parang biglang gumaan ang paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa wakas, nakababa na rin kami. Pag uwi namin, halos sabay-sabay kaming sinermonan ng mga magulang namin. Ang sabi ng tatay ko, buti raw nakauwi pa kami. Dahil maraming kabataan na rin daw noon ang nawawala kapag umaakyat sa bundok ng 10 oras ng gabi. Simula nun, Sir Misteryo, hindi na kami nag-camping kung saan-saan. Doon namin na-realize na hindi lahat ng adventure ay safe, lalo na kung may mga hindi nakikitang nilalang na nagbabantay sa lugar. Hanggang dito na lang po, Sir Misteryo. Sana po ay magustuhan ninyo. More powers po sa channel ninyo.